mo na yung, isayop yung, mo. ah, Mo na isayop mo. Ang tunay na Katoliko, dili ko numutira. bro, Bro, saan ka na diocese, bro? Dako sa Tagalapu-Lapu man ko. Cebu. Sino ang parish priest ninyo? Parish priest, dagadaghan man naman to'y murag. Dagan. Naman to'y ang murag. parish priest. Daw di dagan-dagan. parish priest. Isa lang ang parish priest sa Lapu-Lapu. Kung regular ka nagsisimba, bro. Dili na kayo interested. Ito lang ang tanong ko, dahil nagtatago siya talaga sa sarili niya at ng pagkakatoliko siya, no? At nag-claim talaga, no? Dahil katoliko ka, no? Ito pa, sino ang Vicar General ng Cebu? Archdiocese of Cebu? Ayan. Saan ba to? Di ba na ko trabaho taon? Uy, naunsa. Utan na. Alang naman! Oh, Nadia. Alang naman! Oh, Nadia. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Ay, may gabi sa tanan. Oh, hello, good evening, bro. Primero na kong pangutana, ningon si Father Darwin nga Bro, kumari magtagalog ka na lang, bro, kasi Tagalog kasi karamihan. sige. Ah. Sabi ni Father Darwin, the church is orphan without Mama Mary. Agree mo tanan na eh? Yes, bro. Yes, bro. Without Mama Mary, walang Jesus Christ. No, wait. The question is specific. Nalamata, Mama Mary, wamatay problema na nga si Mama Mary is the mother of Christ. What question na? This is already a different identity. Mama Mary is a different identity of Christ, di ba? So, gigamit sa Ginoo si Mama Mary nga ipanganak si Jesus Christ. Now, niingon si Father Darwin nga ang church, kita man na, no? Kita man na ang church. The church is orphan without Mama Mary. Pangutana na ko, agree man ka, Bro Jando. Can you explain to me? Bro Jando. Yes, in theology kasi, bro. Ako ang sagot niyan, bro. Ay, Sa sige, theology kasi si Inang Bering Maria ay ina ng mga Kristiyano yan. Kaya magiging orphan ka talaga pag wala si Inang Bering Maria sa iyo. Halimbawa, ito ang theology kasi niyang kapatid, no, in John 19. Ang aral kasi ng mga theologians nito, lalo na sa simbahan, unawain mo ito, si Juan dito ay nagre-representa sa Kristiyano. Okay? Basahin natin ang John 19, 25-26. Okay? Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. So, kanyang ina, si Inang Bering Maria, at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, itong alagad na ito, bro, hindi lang ito tumutukoy kay San Juan. Kasi ang nandyan yung alagad na yan is San Juan yan eh. No? Si John the Beloved. Yung alagad na yan, kung magbabasa ka ng mga commentaries ng mga scholars, lalong-lalo na sa Catholic theology, ang alagad na yan ay pangkalahatan yan, hindi lang yan si Juan. So, si John the Beloved, simbolo siya ng buong simbahan. Kaya sabi ni Panginoong Jesucristo dito, na nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Si John the Beloved ang sinabihan niyan, pero representation si John the Beloved sa buong iglesia. Okay? At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. So, the very moment na ibinigay ni Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa kanyang alagad, meaning sa simbahan yan. Okay. No? Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Kaya nga kung sa history, babasahin mo sa history, hanggang mamatay si Inang Bering Maria, dala ni John the Beloved
ang ina ni Jesus. At yun, according sa theology, Catholic theology, kahit mga ibang scholar bro, kahit hindi sa Catholic scholar, yan ang kanilang explanation dyan, ang kanilang theological opinion. No? Kaya nga sabi ko So, sa theology, sorry. So, yes. wala si Mama Mary, Tagalogin mo. pag wala si Mama Mary, orphan lang church. Yun ang ibig sabihin. Parang, Yes. Ah, Kasi, siyempre, yes, Brother Wendell. tama. Orphan talaga ang simbahan kung wala si Santa Maria dahil alam naman natin, Colosas 1:18, the church is the mystical body of Christ. And Correct. Mother Mary is the mother of Christ. So, hindi hiwalay ang simbahan at ang ulo na si Kristo. Si Santa Maria, ina ng ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ang ulo sa iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Colosas 1:18. Ang problema Okay. sa ibang pananampalataya, ulo lang ang tinanggap, pati ang mahal na Birhen Maria di matanggap. So ang resulta, orphan talaga ang ibang pananampalataya dahil ulo lang walang katawan, manananggal ang resulta. okay, Correct. sige. Sa ibang pananampalataya yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brother Wendell, the church is the body of Christ. And mag-umpisa muna tayo sa di ba? Umpisahan muna natin sa asawa, di ba? The head of the wife is the husband, and the head of the husband is Christ, and the body of Christ is the church. Kinsa man day ang ulo ni Kristo? Ang Diyos. Dili si Mama Mary. Hindi naman, iba yung tinakbo ng questioning mo. Kasi wait lang, nag-point ka sa authority. Sa in relational authority, mas head talaga ang ama ni Kristo kasi father nga siya eh. Kasi Ang tanong mo lang, orphan. Ang tanong mo lang, walang kinalaman yun sa pagiging head ng father kay Panginoong Kristo in relation. No, in relational status. Magkaiba yun sa, wait lang bro, magkaiba yun sa papel ng inang Birheng Maria. Magkaiba yun sa papel ng inang Birheng Maria. Ang ginawa mo, false dichotomy. kasi Pinarehas, gusto mong parihasin ang status ng inang Birheng Maria sa estado ng Diyos. Hindi. Si inang Birheng Maria kasi, the question is, sinabi ni Father Darwin na the church is orphan Orphan without nga. Mama Mary. orphan ng church, bro. Sige. Para sa akin, never na magiging orphan ng church. Hindi, tanungin kita para maunawaan bakit orphan. Hindi, ikaw muna bro. Great Commission, bro. Wait lang, mamaya na yung Great Commission kasi hindi doon. Great Commission mo na, bro. Mamaya na yan. Mamaya na yung Great Commission kasi mali-mali yung pag-dispense mo sa Bible. Ang pinaka-point ni Father Darwin dito sa John 19, ito talaga ang theology ng Catholic. Of course, alam ni Father Darwin yan, pari yan eh. No? O kung ito tatanungin kita bro tatanungin kita dito. Babalikan ko yung John 19. Sa ngayon ka ba dito, no, na ang ina ni Jesus, sa ngayon ka ba dito, ang ina ni Jesus ibinigay niya sa kanyang alagad? Ibinigay? What do you mean ibinigay? Yung Ipinagkatiwala. Ito. Nang makita, basahin ko muna. Sige. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ibig sabihin, ipinagkatiwala ni Panginoong Jesucristo ang kanyang, makinig ka muna. Hindi ka, makinig ka muna kapatid. No, kasi tatanungin kita para maunawaan mo yung point ni Father Darwin kasi Katoliko ba ito? Katoliko. Hindi. Katoliko kasi nagtatago lang. Brother Wendell, hindi yan Katoliko kasi dati Katoliko. pag nag-live ako sa pag nag-live ako sa Straight to the Point, lahat ng mga commentary niya is against Catholic. Ang tunay na Katoliko, hindi tayo titirahin. correct. Sabihin, Muna sayop mo. Ang tunay na Katoliko, dili ko numutira. Naigingos Pablo ha.
Acts 20 verse 28 hindi to pala ikaw 31. Katoliko. Katoliko lagi ko, pero nagbantay ko sa suod simbahan. Mo na sugo ni Pablo. Ang sugo ni Pablo Sure. na yung mga false. Magtagalog ka kasi hindi wait lang, maunawaan. muna, Brother John Ray. Wait lang muna, preachers. Brother John Ray, ha? Bro, Bro, saan kung- ka na diocese, bro? Dako sa Tagalapu-Lapu man ko. Cebu. Sino ang parish priest ninyo? Parish priest, dagadaghan man naman to'y murag. Dagan, dagan. Isa Naman lang to'y ang murag. parish priest. Daw di dagan-dagan. Ang parish priest. Isa lang ang parish priest sa Lapu-Lapu. Kung regular ka nagsisimba, wala bro. na kayo, di na kayo interested. Ah, Naman to'y hindi mga ka Katoliko talaga. kagana. Sa una, sila Father Bobby. Sabi ko sa inyo eh. So kung Sabi ko sa inyo, Katoliko di ba? ka, alam mo ang parish priest. At ang parish priest ay hindi yan marami. Isa Isa lang yan. Yung kasama ng parish priest, vicar Parish vicar yan. yun. Parish vicar yan. Correct. So, Dili isa na lagi lang ko ang parish interested. priest. Dili na lagi ko interested. Hindi siya interested, Kinsa Brother ang Wendell. parish Hindi nga priest Katoliko. niya. Talaga. So question, Brother Wendell, hindi siya interested. Lord, Question, ang Catholic lagi kapatid, ko. bro, Oh. question ko sa'yo, kailan ka hindi naging interested? Wala na ko interested na kinsa ng parish priest. Kailan diba? ka naging hindi interested? Wala na ko kibaw kanos ako. O di matagal ka nang hindi Katoliko. Matagal ka nang hindi Katoliko. Dili naman na irrelevant naman ano. Ang akong point is naigiingon si Pablo sa Acts 20 verse 28 to 31 nga nag-warning siya nga naa sa sud sa simbahan ang lobo. Naay mga So, nagbantay ka. So, ibig mong sabihin, binantayan mo yon. Okay, ito ang question ko sa'yo. Diyan sa sinasabi mong gawa 20-28-31, sino ang sinabihan dyan? Mga obispo o hindi? Sino ang pinagbabantay? Ang church lagi na gisabihan. Sino ang pinagbabantay dyan? Mga obispo o hindi? Ang church lagi na. Dili na ingon Church ka? pagbantay. Hindi, Ang Church ka ba? obispo, binababantay dyan. Ano ka ba? Obispo ka? Ikaw ba ang magdidetermine? Ikaw ba ang magdidetermine kung sino yung tinatawag na tao asong lubo? Ikaw ang magdidetermine? Ang simbahan? Basahin ko gawa 20-28. Ang dating Biblia. Wala tayong kinalaman diyan ng obispong sinabihan diyan, hindi naman tayong simbahan. Membro tayo ng simbahan. Ano ka ba? Pakibasa ba na dyan, Ray? Anong ibig mong sabihin sa simbahan? Pati ang membro? Membro ka ng simbahan. Pero ang sinasabihan dyan na mga obispo, authoritative yan. Wala tayong authority over sa kanila. Dili ka membro sa simbahan. Asa ba ka na membro? Sa simbahan galing ta, membro rata sa simbahan. Dili kita ang taga Dumala. Basahon nato ni. Gawa 20-28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang dating Biblia. ang dating Biblia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, hindi mga membro. Sige. Sige. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. 29. Okay. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mangagpatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ninyo dyan mga obispo. Makinig ka kasi hindi ka obispo. Wag kang ano. Ang mga taong magsasalita ng mga makinig ka muna bro para maunawaan naman ng mga manonood. Para hindi kayo magagulo dito ba? Mga nagsasalita pakinggan mo nung maigi ang tono ni San Pablo. Una, mga obispo ang kanyang pinuint dito. So sabi niya magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo, ibig sabihin mga obispo yan. Ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mangagpuyat kaya nga kayo mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Tapos sa 32, anong sinabi niya? At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. At sa salita ng kanyang biyaya na makapagpatibay at makakapaggabay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. So, wala ka nag-address sa church? Sa church ganing, authority sa church. Brad John Ray. Sagod ka mga obispo. Brad John Ray.
Yes, Bro Wendell. Ito lang, tanong ko, dahil nagtatago siya talaga sa sarili niya at ng pagkakatoliko siya, no? At nag-claim talaga, no? Tandaan natin, Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay demonyo. Pero nagtatago siya na katoliko siya. Problema na nimo, mo mutuon ako. Bilang katoliko, sige, dahil katoliko ka, ngayong araw na ito, anong santo ang piyesta? Araw-araw na to, magpiyesta. Isa lang na santo na ipinagdiwang natin ngayon na piyesta. Sa araw na ito, sa araw na ito. Celebrate na mo rin, kasto bang pista santo ninyo? Hindi. Ngayon ba, ngayong araw na to? Wala lang ako kibaw, kaya dili bang ko ingon good nga kuhan kayo, kanang yung bitaw ko din na nakatoliko. Ito, Brad Jando, dahil nagpagkatoliko siya, ito. Hindi na nga nagsisimba eh. So, kung sa mga meaning si mong simba, Brad? Ito pa, sandali. No? Ito pa. Tinanong ko ang Paris Place, di niya alam dahil marami daw ang Paris Place sa kanilang lugar. Ito. Isa na lang. Sino ang Vicar General ng Cebu? Archdiocese of Cebu. Ayan. Saan ba ito? Di ba na ko trabaho taon? Naunsa. Alam naman. Katoliko daw siya. Pagkatapos ni Vicar General, hindi alam. Ang problema nyo, mangutana ko, nakipangutana. Sige, bro, kapatid. Mutira mong personal. Hindi, kasi Hindi, taga Cebu siya. Brother Junre. Brother Junre, si Randall Canton, taga Cebu. So, dapat alam niya. Alam ko nga, hindi ako taga ganito, Cebu Brother Jando, sabi niya, personal no siya. Hindi ka namin pinopersonal, kapatid. Kasi, lahat kasi na pumapasok nito, inaalam namin. Bro, saglit lang, bro. Bakit namin bro, makinig ka muna, bro. Kaya lang, kasi sinasabi mo kasi pinipersonal ka, makinig ka muna. Kaya namin Brother Jando, i-mute mo muna sa Brother Jando. I-mute mo muna siya. I-mute mo muna saglit. Sige, i-mute ko muna saglit kasi hindi nakikinig eh. Huwag mong sabihin, kapatid, na ikaw ay yes, Brother Wendell. Di na siya makinig dahil na-discover na hindi pala katoliko. Hindi siya katoliko. Kung ikay katoliko, simple lang katoliko, kilala mong Vicar General ng Correct. diocese. Hindi, Paris Place. Kahit Paris Place, ang dami daw. Katoliko ako. Kahit sabihin, Brother Wendell, give him the benefit of the doubt na hindi niya alam yung parish priest kung sino. Pero kung doon sa sinabi mo na marami, ay, delikado yon. Hindi pwedeng marami ang parish priest. Pwedeng hindi mo makilala ang parish priest mo kasi hindi ka nagsisimba. Pwede yun. Pero pag sinabi mong marami sila, grabe ka naman, katoliko ka, hindi mo alam ano ang parish priest, isa lang yan. At saka ganito, Brother Jando, bakit ko siya pinakamute? Bakit ko muna siya pinamute? Kasi, pinipersonal siya. Hindi ka namin pinipersonal. Tinanong ka, anong sekta mo? Sabi mo, katoliko ka. Kaya, inaalam namin para alam namin kung ano yung pinanghuhugutan mo, ba't ganyan ka? Imposible katoliko ka eh. Imposible katoliko ka. Wag kang tawag dito, wag kang magtago or wag kang wag kang magsinungaling. Kasi walang luna, walang puwang ang sinungaling sa langit. Bakit nagsabi siyang Katoliko, Bro Jundri? Kontra siya sa aral ng Katoliko. Kaya nga yun na nga ang problema eh. Kung Katoliko ka, pwede pang mayroon tayong doctrinal differences sa pag-unawa, katulad ng mga taga CFD Cebu na hindi sila naniniwala sa God dito. Pwede yun. Pero never nilang inaatake ang Mother Mary, walang ganun, kapatid. Ano ka ba? Bakit mo inaatake si Inang Biring Maria? Siya mismo ang natamaan sa ikalawang Korinto 11:15. Basahin mo, Brother Jando. Nagpakilala siyang Katoliko. Unang Korinto 11:15. Unang Korinto. 2 Korinto 11:15. Yung yung peking obispo. Ikalawang Korinto 11:15. Ito sabi dito.
Ganito sabi, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa 14 bro, sa 14. 14. Akala ko 15. Okay, sa 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayun. At saka ba dyan, bago mo siya i-unmute ulit bro, ipa-direct question mo siya at sagutin natin ang question niya. Huwag na siyang ano ng kung sabaga mga tarungan kasi nagtanong lang siya. Okay, bigyan mo sa kanya dyan, ipatanong mo. Okay. Bro, itatanong ko lang, Brother Randel, naniniwala ka ba na si Mama Mary is the Mother of God? Pakisagot mo, bro. Brother Randel, paki-unmute mo na, Brother Randel, paki-unmute. I-clarify ko lang. Brother Randel, naniniwala ka ba na si Mama Mary is the Mother of God? Si Mama Mary, Mother of God, in the sense that Jesus Christ is God. Tuo man tana nga si Jesus Christ is God. So, Mama Mary, Mama Mary, Mother of God. Mother of God. Jesus Christ is God, man. Okay, diba? Go ahead. Karon. Ato sang basahon. Ay sa ko naghana sa ninyo mubira diretso eh. Ako mami gipangutanan ako mami lumad Katoliko wapod sa kaila siyang kuan, wapod sa kaila sa parish priest dire. Imposible. Ako mami lumad Katoliko. Walay simba pod nimong mami, tudloy nagsimba. Pero mi nagsimba daon sa ka. Imposible. Kadali pod mo judge pod mo diretso. Imposible bro kasi kung yung mama mo nagsisimba yan, unang bungad ng misa sasabihin kung sino ang celebrant ng misa. Ano ka ba? Tapos hindi makikilala ng mama mo? Ay, walang celebrant bro. Maliban siguro yung mama mo bingi. Hindi na ba yung mama mo? Ang celebrant ay mao jud na Paris ay. Ipangutanan nila ako mami, ako mami dire. Imposible naman bro. Sa Matag Domingo, imposible naman. Sa Matag Domingo, hindi Paris priest ang nagmimisa. Imposible 'yun. Isa si Father Tungol. O kailan man lagi? Father Tungol. O kailan man lagi? Father Tungol. Nalibog pa siya ito. Primero, napahiya ka tuloy sa mama mo ngayon. Sige, napahiya. Ano mapahiya ba sa kong mama? Naunsa ka? Mapahiya rin ko. Kaya siya ako. Di naman ako trabaho na. Interested pag ko kisa na. Musimpa ka. Ay, malidugay nakagiundang sa Katoliko. Di nakakatoliko. Katoliko lagi ko. Naunsa ka na boy. Magbuot na kayo dabagay Katoliko. Pagkautan ako na tanang Katoliko. Kailan ba sila mga paris niya be? Kata naman Katoliko, karalas pa ang puwangan karon be. Anong atakin na ni mo sinang Bering Maria kung Katoliko ka? So og mingon de ka, wa ko kay Las Paris priest, dili na ko Katoliko. Isa na. Okay, ingon sa kasantos. Kung magpadayon ka sa pagpakasala, ni undang na ka sa pagkakatoliko. Si Pablo pagpakasala, kung das pa Katoliko. Mumaliging mo santos na to. Wa ka kabalo diyan na. Si wala ito kabalo diyan na. Unsa to? Kung nagpatumang ka sa pagpakasala, niundang ka na sa imong pagkakatoliko, mula yung sa kasantos. Kung magpaundang ko sa akong pagpakasala? Kung nagpadayon ka. Tagalogin mo nga bro, Jun Ready. Sabi ng isang katoliko natin, ang sino man na patuloy na gumagawa ng kasalanan ay huminto na sa kanyang pagkakatoliko. Di na tinuon, naunsa ka na tao, Mas ano ba ni kasantos ni? Ang kanila mag Christianity nabuak na ba ni napoy orthodox na matalino ka pa pala sa santo. Matalino, wow, kumingon na. Ako pangutana. Santo ang nagsabi niya. Santo, guided by the Holy Spirit yan. First na ako pangutana, nagtaasa na to, kuto na mo. Sige, pangutana, magtanong ka, Tagalog, itagalog mo. Sige, ito nga yung tanong ko, di ba? Sabi kasi ni Father Darwin, ulitin ko ha, the church is orphan without Mama Mary. Ako, disagree ko na. Kaya nabasa ba na ko ang Great Commission? Tanawa ko na ba sa Great Commission? Wait lang nga. Kasi wag mo natin sa diyan mo natin sa tanong mo, pinaliwanag ko na. Wag mo sa kawan na. Saan mabasa yung Great Commission? Saan mabasa yung Great Commission? 1928, Matthew 1928. Sige. Sa Matthew 1928, bro, walang sinabi diyan na si Inang Bering Maria ay basahin natin na. Basahan bro. Dugaya sa kabasa Sige, pag-explain. 2020 pala, 1928 tuloy. 2020. Basahin natin 2020. Na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito,
ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa Great Commission. Ngano na orphan man ng church. Ngano na orphan man. Oh, Be, turo to ni Panginoon. Na orphan nga. Si Hesus Kristo man di ay, anaa magay Hindi, hindi. kanato hangtod sa wait lang nga. kahanturan. Ay, wala ka nakasabot. Ang wait pa rin dyan, do. Ang point, makinig ka. Hoy, makinig ka muna, kapatid. Anong pangalan niya ba dyan, Randel? Bro, Randel. Bro, iyon po muna siya, bro. Ay, iyon po kasi gusto. Nagtanong ka, ulila. Alila, maulila ka. Orphan, ulila. Wala, mauliliwa na itagwas pa mamiri, namas Kristo. Galing ipaliwanag na ako na sa imo. Ay, iyon po muna sa balijan do para kasi ikaw nagtatanong ka, ayaw mo ng explanation. Ano ka ba? Makinig ka sa explanation. Okay? Ang Great Commission, pahayag sa kanyang mga apostol, ituro ang lahat ng kanyang turo. Ano ang turo ni Kristo pagdating sa kanyang ina at sa kanyang alagad? Pinapatanggap ba si Inang Bering Maria sa kanyang alagad? Tandaan mo, sinabi ko na sa iyo, in Christian theology, pag sinabi mong theology, the interpretation of the church according to the Bible, yan ang theology. Pag-aralan mo rin yan. Ano ang teaching ng church? Si Inang Bering Maria, yung alagad na yon, hindi yung simisinto lamang kay John the Apostle. Ang alagad na yon, representation yun sa church. Ang sabi ni Christ, ito ang iyong ina, ito ang kanyang anak. Pinatanggap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina sa kanyang alagad, meaning sa church. Tapos ang alagad naman tinanggap yung kanyang ang nanay ni Jesus, tinanggap. Ngayon, kung hindi ka kung ang theology mo nakafocus doon sa Great Commission, bakit hindi mo tinatanggap si Inang Bering Maria bilang ina ng simbahan? Sige nga, bakit hindi mo tinatanggap si Inang Bering Maria bilang ina ng simbahan? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, anak, ito ang iyong ina. Tandaan mo ang sinabi ni Kristo, anak. Yung anak, refer sa alagad sa atin lahat. Ito ang iyong ina. Si Mother Mary, ginawang ina ng kanyang alagad. Pinapatanggap, tapos ikaw hindi mo tanggapin si Inang Bering Maria bilang Mother of the Church. Isipin ng maigi, yung alagad, tumutukoy sa simbahan yun. Tayo mga alagad tayo ni Kristo. Ano ka ba? Tumutukoy sa alagad ang simbahan, ibinigay si Inang Bering Maria. Brother Junre, ma-clarify ko lang kay Randel. Bro Randel. Ano ba naman ito? Bro Randel, mari ko marinig ang reason mo bakit sinabi ni Jesus Christ kay John na narito ang iyong ina. Ano meaning nun? Meaning? Ano meaning nun? Sinabi niya kay John, narito ang iyong ina. Ano meaning nun? Okay ba, bro? Wala ko. Yan pala, di makinig ka sa turo ng simbahan. Kasi wala bro, alam ang sabi kasi ni John Ray kasi, doon binatay. Dahil si John is the representative of the church, and then si Mama Mary, sinabihan niya, narito ang iyong ina. Pero sabi mo kasi, tutol ka. Bro. Turo ba, bro? Bro, turo ba? Ay, teka muna. Turo ba sa Iglesia Katolika na si Mama Mary ay hindi mother of church? Turo ba sa Iglesia Katolika na hindi si Mama Mary ang ina ng iglesia? Turo. Panudlo ba sa Iglesia Katolika nga si Santa Maria dili mao ang inahan sa iglesia? Turo ba sa turo siguro na sa church, no? Saan mo binatay yan, bro? Kasi nagsasabi ako dito. Marijando, turo na yun. Marijando, sumangayon siya sa tanong mo na turo ng simbahan na si Inang Bering Maria ginawang ina ng simbahan. Turo yan. Question. Ano maguni? Hindi. Sangayon ka, bro eh. Sangayon ka ba sa tanong ni Marijando? Tanungin ko muna ulit. Sangayon ka ba sa tanong ni Marijando na si Inang Bering Maria? Bro, makinig ka muna sa tanong ni Marijando. Pakinggan muna natin si Bro Randel. Ito lang muna, Brother Randel. Sangayon ba siya? Salamat, Brother Bro Randel, sangayon ka ba sa tanong ni Brother Jando na sa turo ng simbahan, si Inang Bering Maria ay mayroon siyang tawag dito yung ano tawag diyan yung titulo na Mother of the Church. Sangayon ka diyan?
kung mao na gitudlo sa church, kasi Mother Mary ang mother of the church, Oh. dili ko ayon na. No? Nga mo na say mother of the church. Pero mao na gitudlo sa simbahan, I don't know kung mao na gitudlo or dili. Di ba? Pero Tudlo man lang sa simbahan, bro. Tudlo man lang sa simbahan, bro. O turo ng simbahan yan. Bro. Hindi ka uyon. O paano kung hindi ka uyon kung hindi ka sangayon sa simbahan, paano itong sa Lucas 10:16? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo ganito. Paano yan ngayon? Kung hindi ka uyon sa turo ng simbahan, paano to sabi ni Panginoong Jesucristo? Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa simbahan, ang nakikinig sa inyo sa simbahan ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin at ang nagtatakwil sa akin ay nagtakwil sa nagsugo sa akin. Isabi mo, hindi ka makikinig sa simbahan. Hindi mo pinakinggan si Panginoong Jesucristo. Paano mo ilalagay ang sarili mo? Sabi gitudlo ka, naging isulti si Kristo na nga si Mama Mary, Mother of the Church. Turo nga ng simbahan. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo na ang makikinig sa simbahan, ang makikinig sa simbahan, sakto niya eh. Yun na nga, John 19:25-26, sabi niya sa kanyang simbahan. Pagkatanood ka ha. Ningon na po si Brother Darwin. Nga, dilit na pwede magsupak-supak sa Papa. Kay kinsa man ko mo supak-supak sa Papa. Kinsa man ta mo supak-supak sa Papa. Ay, hindi mo pala alam ang turo ni San Pedro? Diba sa pamilyo sa... Kaya nga. Wait lang ha. Ang iba ba kung gusto, o kung sa'y turo sa simbahan, mo dawat na lang ko. Diba? Muna, parehas mo utok ni Brother Darwin. Nga, dilit na mo supak-supak sa Papa, dilit na mo supak-supak kung siya tudlo sa simbahan. Hindi mo pala alam ang turo ni... Niingon si Brother Darwin, nga dilit na mo supak-supak sa simbahan, dilit na mo supak-supak sa Santo Papa. Kay magisterium na sila. Di ba? Karon, kinsa man ko, ingon si Brother Darwin, kinsa man ko mo supak-supak sa Papa, kinsa man ta mo supak-supak sa Papa. Karon, og sayop na tudlo sa Papa, di ka mo supak-supak na eh. Kailan naman makakapagturo ng mali ang Papa? Kailan makakapagturo ng mali ang Papa? Ala, hindi pala alam nito. Hindi pala alam nito ang... So, tananday nga turo sa Papa, sakto na para nimo. Abay, natural! Ano sabi ni? Kaluoy good taon ni mo bro. Itanawan niya ang unsay. Isa, ni Kristo. Ano ang makinig ka muna. Ano ang pangako ni Panginoong Jesucristo sa iglesia? Grabe ka, nakakaawa yung ano mo. Makinig ka, ano ang pangako ni Kristo sa iglesia? Makinig ka muna. Bakit hindi nagkakamali ang simbahan na pinamumunuan ng Santo Papa? Makinig ka, ano ang pangako ni Kristo sa kanyang simbahan? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ibig sabihin sa simbahan, mananatili sa simbahan. Sa 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo. Sino ang magtuturo sa simbahan? Ang Espiritu Santo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Paano magkakamali ang simbahan, kapatid, na pinamumunuan ng Santo Papa na ang nagtuturo ang Espiritu Santo? Paano magkakamali ang simbahan kung tinuturuan ng Espiritu Santo? Sige nga. It's ni John rin, eh? Ikaw ni John Yes, rin, no? yes, ako to bro, yes. Luuyan mo. Ako, naluoy ko ni mo. Na mas luoy ka. Ito, kikas Ginoo. Pe, pangatan-on ti ka, pe. Ano, unsa naman ko? Ginoo ko. Tagalogin mo para makasabay ang mga Tagalog. Sabi ng Bible, ha? Sabi ng Bible, test every spirit because not all spirit is coming from God. Ang tao na nagsasalita para sa kanyang sarili, humahanap ng glory sa kanyang sarili, si Kristo mismo nag-ingon, ha? Dili na sugo sa Diyos. Kaya ang sinugo sa Diyos, nagsasalita at para sa kalawatian na nagsugo sa Kanya. Na, mingon ka. Imo kong ingnon. Ang 1 John 4:1, kapatid. Paminaw sa tagay kong chance. Tagalogin mo. Mingon ka nga wala na sayop ang turo sa Santo Papa? Sure ka? Pag sure diha naunsa ka naman tao na. Tagalogin mo. Paminaw sa. Tagalogin mo muna. Tagalogin mo. Sabi ko tagalogin mo. Sige. Sabi ngayon sa Papa ng Santo Papa. Ang same-sex couple. May ingon na Santo Papa, sabi ng Santo Papa, ang same-sex couple
pwede lang i-bless. Pwede lang i-bless. Hindi ikasal, pero pwede i-bless. Ngayon, tingin mo, tama Anong sa tanong tama mo? ba dyan? Tama. Paano lang yung tama? Anong meaning lang? Ano ang sinabi ng Papa? Bless o kasal? Anong purpose ng kasal? Ano ang tama? Ano ang sabi ng Papa? Blessing or kasal? I-bless. I-bless. O, bless. Ngayon, question ko sa'yo, kasal. yung blessing ba? Wait, ang blessing, sa mga makasalanan lang? O sa mga matatuwid lang? O pati sa mga makasalanan? Sandali muna. Bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin kung ano yung meaning ng bless. O sige, Kaya nga. i-search mo muna anong meaning ng blessing. Ay, sus, wag mo lang kung ano yung meaning. Alam natin ang meaning ng blessing. Ano ka ba? Ano nga, Ang sabihin question mo. dyan, ang Bro, question ko John sa'yo, Ray, kapatid, makinig ka. Paminaw, bro, John Ray. Hindi. Yung diskusyon natin, hindi lang to for the sake sa ating dalawa. For Amen. the sake of the listeners also. Yes. So, Kasi what is nagtanong the ka sa meaning of aral, bro. blessing? Nagtanong ka sa aral about sa pahayag ng makinig ka muna. Basta saglit lang ba pa? Saglit Bakit lang. ayaw mo sagutin? Saglit lang. Papaliwanag ko sa iyo ang blessing na ibinigay ng Papa, mercy blessing 'yon. Mercy blessing ang explanation ng simbahan 'yon. Okay, Palusot na po. Sige, magpalusot. ala ka dyan kung ayaw maniwala. Pero Ay, hindi ko maniwala yun. Ay, ang blessing. Bro, Aminin parang mo lang, Papa. SSPX, I-bless. SSPX na rin ang dating. hindi gusto niya siya parang mag-explain paliwanag eh. Unsa lagi meaning sa SSPX ang blessing? dating niya. Ipakita sa mga tao unsa meaning sa blessing. Agoy, ginoo ko. Mura man taanig kan, oy, mura man taanig. Blessing sa man day paghatag og grasya, paghatag og kuan sa tao. Ang Unsa ka blessing ba? para sa lahat, bro. Grasya rin Hindi din naman yung para sa blessing. mga banal Kanang lang pagkaon, blessings. kanang Daghan kwarta, lagi niya. blessing. Mamadalag giingon ko sa imo nga ang blessing nga gitudlos sa tupapadya sa mga couple same sex couple. Unsa lagi Mercy meaning sa blessing yan. I-search sa Ano ka blessing. pala naman? Ipakita sa mga tao. Mercy blessings Ipakita yan, ba? bro, Ipakita para mas sa monitor maintindihan ba? mo. Ipakita Hindi, sa monitor. hindi na siya nakikinig Ipakita nyo yun. sa monitor Pinapaliwanag ano natin. ang meaning ng blessing. Kasi sabi ng Tingnan Papa mo. natin, sabi mo na ang Papa na hindi nagkakamali, na never na magkamali, kasi sa simbahan, kasi ang alam mo pala, espiritu lang ng Diyos. Wala ka lang espiritu ng demonyo. Wait lang. Bro, payag ka bro, balik ka bukas, kayo? Magtalakayan kayo? Ngayon lang muna, ipakita mo muna Kasi yung alas meaning 10, ng bro, blessing. alas 10 na kasi bro. Gusto mo bukas talakayan kayo? So sinabi ko na sa iyo, bro, pag sinabi mong blessing, grasya ng Diyos ibinibigay ng simbahan. Ano ka ba? Hindi. Basbas. Wait lang muna. Grace din yan eh. Wait lang muna. Ano tayo rito? Randel, payag ka bukas talakayan kayo bukas ako moderator niyo. Medyo hindi ko lang alam ha kasi depende yan sa schedule ko kasi busy ako eh. Hindi Kasi ako mahirap kasi ako ganito na, eh. Nagtatanong ka kay Brother John Ray, sinasagot ka pero kinukontra mo yung sagot niya. Hindi. Kasi may sarili kang sagot. So talagang maingay talaga ang dating. It's either we disagree or agree. Agree or disagree lang naman yan eh. Di ba? Ngayon, kaya nga gusto kong sabi niya kasi, natatawa kasi ako sa sabi ni John Ray na Hey, hindi bro, na daw pwede magkamali ang church. Bro, Kaya sinabi wait ko, lang muna anong ha, wait meaning lang ng muna bro. blessing? Bro, wait lang muna bro. Babasahin muna ako dito patungkol sa inyong talakayan kanina. At gusto ko marinig yung panig mo patungkol dito, ano? Sabi, totoo ba ang sinabi ni Father Darwin na orphan ng Catholic kung wala si Mama Mary? Ito sagot. Ang sinabi ni Father Darwin na magiging orphan o ulila ang mga Katoliko kung wala si Mama Mary ay maaaring ipaliwanag sa spiritual o theological na pananaw at hindi literal. Sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay tinuturing na ina ng simbahan at ina ng mga mananampalataya. Sa pananampalatayang Katoliko lagi. Kaya malalim ang kanyang papel sa buhay spiritual ng mga Katoliko. Biblikal na batayan, 1:26-27. Sang-ayon ka ba rito bro na turo pala ng simbahan Katoliko na si Mama Mary ay ina ng iglesia? Ay, itinuro eh. Pero hindi ako sanay. Ano ang tawag sa anak na walang ina? Para sa akin, Orphan o hindi? Hindi. Sagot mo na bro. Ano ang tawag sa isang anak na walang ina? Orphan o hindi? literal o spiritual? Bro, hindi nga literal Ginax, magapen mo na. Hindi nga literal to Alin? eh. Ano ang tawag sa anak na walang ina? Hindi. Depende kasi yan eh. Ano nga? Ibigay mo bro. Wag ka Kung makinig ka muna.
Plain safe ka, bro. Sagutin mo, bro. plain Ano safe ang ka. tawag? Bitag, Bro, bro, talagang hindi tayo magkakalinawan dito, bro. Kung panay kontra ka, hindi mo naman sinasagot ang tanong. Correct. Ano lagi. ang tawag sa anak na walang ina? Anak Orpan o hindi? Teka. Ano mo muna? Ang turo Ano kasi ang tawag sa anak na walang ina? Orpan o hindi? Sandali muna. Ano ang tawag sa anak na walang ina? Orpan o hindi? Wait lang muna, orphan. ha? Sige, Bro, orphan. bro. Orpan na, sumasagot na, Orpan. Tama si Padre Darwin o hindi? Di, tama si Darwin. Ano Tama si Padre Darwin o hindi? Tama si Darwin. Si Mama Mary na yung mother sa church. Sige. Meron bang iba? Okay. Meron pa bang iba? Teka. Ay, nako, kawawa. Hindi. Wait lang muna, Brother John Ray. Kawawa. Sabi mo, si Mama Mary lang ba? Bakit? Meron pa bang iba? Hindi ko naman Kristo. Di ba? Sige. Katong nagwali- Saan tinuro ng Pamilya, simbahan na nagwali- si Kristo ay ina ng... Nagwali si Kristo. Pamilaw sa... Nagwali si Kristo dito sa mountain, sa bundok, no? Hindi Nagkano yan, siya? bro. Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan Dumating ang si tanong, bro. Maria, dumating yung mga kapatid Bro, niya. hindi yan ang tanong, bro. Wait Sabi lang. ng mga disipulo niya, Jesus, nandito ang inyong ina, nandito yung kapatid. Ano Ano sabi sagot ni niya? Kristo? Ano sabi ni Kristo? Ano sagot niya? Sino ang aking ina? Sino Tapos ang aking karugtong, kapatid? ano karugtong? Ano ito karugtong ang nun? aking kapatid. Ito ang Ano- aking ina. Lahat Oh. na nakikinig sa kanya at tumatalima sa kanyang salita ay aking ina, ay So, aking nakikinig ka kay kapatid, Kristo. ay aking Wait lang, kaibigan. Nakikinig ka kay Kristo. Wait lang, Brother Jano. Nakikinig ka ba kay Kristo? No. So ang ina na to, Nakikinig ka ba kay Kristo? Ang ina na to, si Kristo gina na to, ina si Mabet. Ala, hindi. Wait lang, ha. Sino Si Kristo nanay. Sino ang nagsabi kay Juan? Bro. Sa Christianity. Bro, Randel, sino ang nagsabi kay Juan, narito ang iyong ina? Sino ang nagsabi doon? Si Jesus Christ lagi. Nagsabi. Sino ang inang tinutukoy niya? Daghang ka nag-meaning, bro. Daghang ka nag-meaning, bro. Sino Ako ang inang pasabot, tinutukoy niya kay Juan? Bro, wala ko yung pakialaman na. Wait lang. Ang imong Bro, gikuha. wait lang, bro, para Brother Jando, talaga Joker kayo yung tudlo kay si Kristo ang nanay. Wait lang, ha. Bro, let us be honest ito, bro, ha, kasi nagmamarunong ka eh. Let us be honest dito sa talakayang ito, okay? Kasi humahabang oras kasi nagmamatigas ka, wala ka namang alam. Pakisagot, bro. Sinong ina ang tinutukoy ni Jesus? Bro, And the Jerusalem above. makinig ka is the muna. mountain. Bro, makinig ka muna. Kasi hindi tayo magkakaunawaan kung matigas ang ulo mo. Makinig ka muna, okay? Oh. Sinong ina ang tinutukoy ni Jesus kay Juan? Narito ang yung ina. Sinong ina yon? Si Mary lagi taon to eh. Mary, okay. Mary. Maliban kay Mary, meron bang ibang ina na kinikilala ang Katoliko na ina ng iglesia? Ina ng iglesia. Bingon ko kag ina ng iglesia. Church magunda siya. Wait lang muna bro. Kanina, inamin mo kanina. Para sa kuha, bro. Bro, Para sa wait kuha, lang. Bro, the Bro, wait founder lang of the ba? church is Bro, wait Christ. lang muna ba? Wala na ilain. Bro, wait lang Makinig ka muna. muna, Bro Randel. Makinig ka muna. Wag kang makipagsapawan, Bro Randel. Makinig ka kay Brother Jando. Makinig ka muna kasi hinuhuli natin. Ang akong question. Bro, wait is lang the muna church, bro. the Hinuhuli orphan kasi without Mama natin. Mary. Bro, hinuhuli kasi natin yung ideya eh. Kasi panay-tanggi ka, panay-tanggi. Para makalinawan, ikaw ang pasasagutin ko. Kasi tatanggi ka, natural. Di ka tanongin kita, ba't ka tumatanggi? Ito sige. yan bro. Hmm. Kanina, tinanggap mo kanina na opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika na si Santa Maria ang ina ng Iglesia. Tinanggap mo yon. Pero sabi mo kasi kanina, hindi lang siya. Meron ka bang pwedeng ibigay sa akin, bro, na opisyal na katuruan ng Simbahang Katoliko? Na maliban kay... Bro. Wait lang muna, hindi tayo magkakano dito eh. Meron ka bang maituro, bro, na tinuro ng Iglesia Katolika na maliban kay Mama Mary, merong ibang inang Iglesia Katolika? Sino yon, bro? Bro. Wala na ba? Ambot lang ninyo bro, og nagtudlo pa ba ang church og napabaylain ang tudlo sa church? Mo na imong ingon ang Hindi, tudlo. bro, sabi mo kasi kanina, maliban kay Maria, meron pang ibang ina. Tapos naninindigan ka Katoliko ka. So Bro, bilang ang akong Katoliko, ingon, bro, wait lang muna. The mother Bilang of the naninindi, church. bro, tumahimik ka Diba? muna ha. Wait lang muna ha.
Kasi nagpakita ako ng batayan dito na opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika, si Mary is the mother of the church. Balikan ko basa ha, yung aking batayan kanina. Ito ang sinabi ni Padre Darwin ay hindi literal. Ito ay may paliwanag sa spiritual o theological na pananaw. Sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay itinuturing na ina ng simbahan. Agree ka ba dito? Itinuring nyo lagi. Hindi, agree ka ba dito? Yes or no? Hindi lagi ko agree, anak. Nga si Mary ang ngayon, mother of the church. dahil hindi ka agree dito, pwede ka bang magbigay sa akin na opisyal na turo ng simbahan na salungat dito? Wala lang ko kalimutan. Wala ko na pagkatanong ko rin. Ibig sabihin, ibig mo bang sabihin yung pagtutol mo? Wait lang bro. Yan bang pagtutol mo? Wait lang muna, Bro, wait lang muna ha. Christ Yan, is the founder. Bro, wait of the lang church. muna. Wait lang muna, tumahimik ka simple as muna. Bro, tumahimik ka muna. Ito kasi, sinasabi to sa pananampalatayang Katoliko, si Maria ay tinuturing na ina ng simbahan. Sabi mo, tutol ka. Meron ka bang maipakita sa akin na dokumento Katoliko na sasabi, si Maria ay hindi ina ng simbahan? O wala? Wala. Ano pagkatanong Tumutot ka dito eh. Bro, tinatanong kita kasi ganito yan bro. Bro, tinatanong kita bro. Ang turo sa church bro, si Mother Tumahimik ka muna bro, tumahimik ka muna bro. ang mother of the church. Bro. Mauna na ituro. Di ba? Yun na Mauna nga. na ituro sa simbahan. Ngayon, mo, tutol ka ba? Or agree? Disagree ko. Ano pakitaan? Disagree, tinatanong kita dahil disagree ka. Bro. Tinatanong kita dahil disagree ka. Di ba, Jando, hindi nga daw siya makikinig sa Brother Jando. Ang explanation niya kasi galing na Brother Jando, kahit hindi mo siya hanapan, hindi talaga siya naniniwala sa simbahan. Kahit sa Pope, kasi daw, Hindi ko sinabi hindi ako naniniwala sa simbahan. You're putting words in my mouth na naman eh. Sinasabi ko, hindi lahat ng turo sa simbahan totoo. At hindi Hindi na Katoliko to.